Hello, good morning po. So, samahan niyo po ako na basahin natin yung Luke 17. Pero bago natin basahin, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat sa oras na to. Bigyan mo ko ng knowledge, wisdom, and understanding as we study the Luke 17. The Spirit, we acknowledge you. In Jesus' name, pray. So, babasahin ko na po siya ha. Luke 17. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg sa isang gilagang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkakasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa inyo sa maghapon, 7 ulit ding lumapit sa inyo at sabihin niya, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, magsasabi niyon sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at magtanim sa dagat, susundin kayo nito. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan at magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunod niya ito? Gayon din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kabuluhan, tumutupad lamang sa aming tungkulin. Verse 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang silang naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Verse 20. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Ngunit sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoong naghahari na ang Diyos sa inyo. Verse 22. Sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyo makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya, narito siya, huwag kayong pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Sapagkat sa pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap.
Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyayari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy, asupre at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at sa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. 34. Sinabi ko sa kanya sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkakasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon, ang totoong tanong ng kanyang mga alagad? Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagtitipon ng mga buwitre. So, ayun po. Good morning po sa inyo. Magbibigay lang po ako ng points kasi ang ganda ng word na to eh. Pero inano ko na to kagabi. Pinagnilay-nilayan ko. So, mula sa verse 17 to 1 to 4, ang title niyan dito is ang sanhin ng pagkakasala. So, dito, sinabi lang ni Lord dito or sa akin, pinarating niya na sa bawat kasalanan na nagagawa natin, mayroon niyang katumbas na kaparusahan. So, tayo bilang tao, kailangan natin humingi ng kapatawaran, magsisisi dito sa mga kasalanan natin. Tapos, si Lord, faithful and just naman siyang papatawarin tayo. Dapat tayo din as tao, kung may nagkasala sa atin, matuturin daw tayong magpatawa doon, gaano man kalaki o kalalim yung sugat na ginawa sa atin ng taong yun. So yun, magpatawad. Patawarin natin yung taong yun, yung mga nagkasala sa atin. And then, dito naman sa Luke 17 to 5 to 6, inhalin tulad naman ito ni Lord yung faith sa isang butil ng mustasa. So, ayun, as we start knowing the Lord, na nakilala natin siya, doon nagsisimula yung faith natin eh. And then, yun, kailangan yung faith natin araw-araw sa devotion natin, doon siya nag-grow. And then, yung mga circumstances natin sa life, yun yung mga exam natin. So, lahat yan, mapagtatagumpayan natin yan sa kasama ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi lumalaki yung faith natin eh. So, we are overcomers dito sa circumstances of life. Tapos, Luke 17, verse 7 to 10, ang tungkulin ng alipin. Dito, ang reflection sa akin dito is yung parang church ministry. Si Lord kasi yung binibigyan natin ng serbisyo, tapos tayo yung mga alipin niya or servant niya. So, alam mo yun, you always give best to the Lord and unahin natin siya kasi siya yung creator natin. Kailangan i-acknowledge natin siya sa lahat ng bagay bago natin gawin yon or i-consult natin siya sa mga decisions making natin sa buhay natin tsaka sa mga bagay-bagay. Kasi yun yung tungkulin natin bilang servant of the Lord. Na-acknowledge natin siya. Siya yung king natin. Then, sa Luke
17:11-19, pinagaling ang 10 ketongin. Yung ketongin sa English, leprosy siya. Pero mas ano siya, para siyang bulutong pero mas worse. So dito sinabi ni Lord na 4 lang yung sinabi niya sa akin dito eh. Small prayers answer, but we forget to give back the praise to the Lord. So yun, 'di ba? Yun naman talaga yung realidad. Minsan nakakalimutan natin bigyan ng papuri at pasasalamat yung Panginoon sa lahat ng magagandang bagay. Then second, nothing is big or small problem to the Lord. Then third is, before you say it, He knows it. Come on. Kasi alam naman kilala tayo ng Panginoon. So, then yung pang-apat, faith is what you see and believe. The result depends on your faith. So, ayun. Kapag may doubt, syempre. Pero si Lord, He never fails. Kahit nag-doubt ka, He will still have the answers for you. Ipaparealize lang niya sa'yo. At tapos malalaman mo na lang yun, marirealize mo na lang na kaya pala ginawa to ni Lord kasi nga yun, may realization na mangyayari. Then for Luke 17-20 ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Dun sa verse 20-21, sinabi lang sa akin dito ni Lord na kailangan baguhin natin yung sarili natin with our attitudes, character, and behavior. Dapat nagmamanifest sa atin na na anak tayo ng Panginoon, na tipong kahit yung ibang tao magtataka kung anong meron siya, bakit siya ganito kabait. Yung ganun. Kasi di ba sinabi naman niya sa word niya na kailangan maging ambassadors tayo ng Panginoon habang nandito pa tayo sa mundo. So, yun po. And then, Luke 17:22-37, yung deception in the last days, mangyayari talaga siya. Actually, nangyayari na din siya ngayon. Pero, kaya kailangan natin magtuon talaga ng pansin sa salita ng Panginoon. Kasi ito talaga yung totoo. Tapos, inalintulad din niya ito sa kay time ni Noah at saka ni Lot na huwag tayong maging kampante, huwag tayong magpawalang bahala sa oras. Pero, maging mapagmatsyag tayo at maging aware dun sa faith status natin. Tapos, dun sa time ni Lot, na huwag tayong mag-turning back dun sa past. Huwag natin tignan yung past, bagkos yung mga lesson lang naman yung kukunin natin dun eh. Pero we always need to move forward, step forward dun sa faith natin, dun sa lakad natin na kasama ang Panginoon. Then lastly, sabi ni Lord, be vigilant in your soul walk, dahil kapag dumating ang oras na nandyan na yung Panginoon, ikaw lang sa sarili mo makakapagsabi kung makakasama ka o hindi. Kasi syempre, yung magre-reflect na masaya yung mga ginawa mo kung nakabigay puri pa to sa Panginoon, tama ba to or mali. So, it's a soul walk. Ikaw lang ang titingin. Ikaw lang talaga mismo yung haharap sa Panginoon. Tapos, ito yung mga 3 verse na maganda talaga dito. Sabi niya, ang puso ay pagkaingatan, oras ay bantayan, lakad ay pagbutihin. So, ayun po, para sa bawat isa sa atin, ang kailangan lang natin is walk with God. Ingatan natin yung lakad natin. I-consult natin siya sa anumang circumstances ng buhay. And give Him the praise. Or bring Him back the praises and honor that He deserves the most. So, ayun lang po mga kapatiran. Salamat po sa inyong oras at magandang umaga. Purihin ang Panginoon sa salita niya. Amen.